ang atong theme is do what is right. Mao kana ang theme karon nga atong gihiusahan. Do what is right diya sa Romans 13 verse 3. Ingon diha, for rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right, and he will commend you. Ang Romans 13 nagisgot kini may tungod sa relasyon sa Kristohanon o sa gobyerno. Ang Kristohanon, dual citizenship. Nayuban rin, dual citizenship, no? Amerikano pa, Pilipino pa. Pero ang tinuod, ang Kristohanon, dual citizenship, kaya nga tong citizen, isa tuas langit. Nya, citizen also ta, dinhi sa kalibutan. Pag ingon nga do what is right, usa kini kapag tawag nga mahimo tang maayo nga citizen dinhi sa kalibutan as Christian citizen. Mao nang kini nga team naga-call gyud no, nagaawhag kanato nga to live right, magkinabuhi gyud nga matarong pinaagi sa pagkinabuhi nato as good citizen dinhi sa kalibutan. Unsaon kini? Ang una gyud, pay taxes. Ingon diha sa Romans 13:6 sa verse 6, ingon diha, this is also why you pay taxes, for the authorities are God's servants who give their full time to governing. Usa lang ni kahalimbawa, pero ang tinuod nga kumandiha nga giawhag kita nga to follow, to obey authorities, obey the government. No, dili kita masinupakon sa gobyerno. Kay lain kaayo nga citizen ta sa heaven pero masinupakon. So matinumanon, basta ang sugo sa gobyerno dili mo contradict, dili mo alkontra sa pulong sa Ginoo, sa command sa Ginoo. Ikumanta nga di na mo simba, di na ta mutuman diha. So live what is right, pinaagi sa pag-obey. Dagay magkristohanon nga mag-drive way lisensya, labi na mga pastor kay nagsalig nga pastor dili maayo. O nang obey gyud ta, kay lain kayo istoryahan ta nga ikaw pastor, dapat ikaw mag-una nga modelo nga mo-obey. Ikaduha, kini nga pulong nag-aghat pod kanato do what is right, pinaagi sa pag-pray, pag-ampo, no? Ingon diha sa 1 Timothy 2:1-2, I urge you then first of all that request, prayers, intercession, and thanksgiving be made for everyone, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Prayers and intercession para sa mga kings and in authority. So pray for our government, pray for our leaders. Iampo ginato ato mga leaders. Dili nga pag-ampo nga naay paabot. Say ampuan nato atong mayor kay ampuan pero naay balos. Pray no nga bisan pag walay return or wala ito gina-announce nga we are praying, maka-pray man ta sa ato mga prayer meetings. Pray for them without any expectation nga naay balos ang gobyerno kanato, kay usa kana nga makakuha sa atong integridad. Pray for unity among government leaders, kay labi na karong panahon na grabe kay ang politiko. Unang pray for our nation, no? Atong iyampo ang atong nasod. Ingon diha sa 2 Chronicles 7:14, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Prayer dako kayo kahimuan sa kausaban sa atong nasod. Sige taghandom o kausaban, usay mo bagot-bot na ta, no? Kay grabe na ang panahon karon, pero ang usa ka dako nga weapon mao gyud ang prayer. Ingon diha, will heal our land, maoy hinagiban nato to win battles nini mga panahona. Ikatulo nga hagit nga to do what is right is promote peace and unity. I-promote yun nato ang kalinaw o panaghiusa. Niya na nga pamaagi, kita mahimo gayod nga maayo ang atong relasyon sa gobyerno. Ngayon diha sa 1 Timothy 2:1-2 nga diha sa kanang last na, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. Sa atong pagkinabuhi, bisan karong panahona, nganong dili kayo kusog ang pag-grow sa mga churches? Nganong dili kusog ang grow sa Christianity? Dili sama atong unang iglesia nga usa lang ka adlaw 3,000 dayon ang nangaluwas. Ngano tungod kay isa ni nga faktor nga makababag ang dili united ang mga Kristohanon.
Kani ang atong baptist puting daghanag yun. Bible ba fundamental, southern, conservative. Naapag yung particular baptist, naapag yung general baptist. Sa mata sa katilingban, nagbahin-bahin gani sila. Dili maayo nga testimony nga unta ang mga Kristohanon mo impact ang atong citizenship mo impact yun nga na sa atong community. Dili noon ta mahimong bisag ang mga baptist no master of division. Kami kapila pug minagtunga anak ginang baptist. Mo nang we lose our integrity nga mahimong epektibo sa katilingban kung kana kanunay ang ilahang makita. Mo nang usa kini kadakong hagit nga kita karon nagkahiusa bisag lain-lain tag mga pangalan nga baptist. Si Jesus gyud nagampo sa John 17 nga magkahiusa gyud ang tanan. Mao ginang dako nga tinguha. O kining division, kining pagbahin-bahin, usa gini ka sinyales sa ingon diha sa 1 Thessalonians 3:1-3, brothers, I could not address you as spiritual, but as worldly, mere infants in Christ. Ngunang si Paul, moingon gyud nga kanang pagbahin-bahin, dili gid na timaan sa maturity. Infant na, no? Bata nga kinaiya kay sigig away-away. So mo nang gihagit yun kita nga magkahiusag yun. Promote peace and unity. Unsaon? Kay mo man ang lisod, unsaon pa naghiusa. Una is respect differences. Respetuhon nato ang mga diferensya. Lain-lain man gyud ta, di ba? Lain-lain tag Dios, lain-lain tag doktrina. Mo kani daghay baptist kanilain gyud doktrina. Respect paminawon. Ambot pasabot sa respect is kanang ayaw ingna nga mali sila. Ayaw pud ingna nga tama ka. Mo nindot kay mo nang magkaaway-away gudong kay may masayop lagi mo di na mao inyong doktrina. So ang respect is paminawon ra gyud sila, no? Regardless we agree or not, respetuhon ang ilahang Dios. Mo nang different ang atong view, pero isa raman ang atong gitanaw ang Biblia raman. Lain-lain lang atong interpretasyon. Mo na atong tanaw. Ni respect, respetuhon gyud, dili ingnon nga sayop. Dili pud ta mo ingon nga tama ta. Kay delikado kanang moyong ka nga ikaw ray tama. It's not good all the time nga we present ourselves nga always right. Mandi na maayo. Then ikaduha, focus on what unite us. Dito ta mo focus asa ta nagkahiusa. Diya ta mo focus sa asa ta nagkauyon. It means focus on common ground. Common ground pasabot asa ta parihas. Lain-lain ang atong mga interpretation diya sa Bible pero mag-isa man taan ning evangelism, di ba? Tanan Baptist gitawag siya og people of the book kay nituo ta sa Biblia nga mao ang final authority. Isa ta diha, watay lalis diha. Isa pud ta sa Great Commission o Great Commandment. Pareha ta tanan Baptist nituo ana, isa ta diha. Mo nang kung nay mga panagtigom or mga panaghiusa nato, diha ta focus sa common ground. Ayaw adto sa mga dili ta common, sa mga diferensya nato kay mo man atong gikalalisan. So focus on common ground. Pareha ani pagpadasig man ni sa katawhan, participate ta. Kay alang ni sa atong testimonyo ngadto sa community nga mo impact ang mga Kristohanon. So one in Great Commission and Great Commandment. And also focus on essentials. Focus ta sa mga major nato nga doktrina. Lain-lain man tag mga views pero naaman tay major. Kanang major kanang gitawag na nga dili pwede di ta magkahiusa diha. Kinahanglan usa kita diha, di ba, as Baptist kay kung wala ka anang nga essential dili ka Baptist. Una, mag-isa man ta sa pagtuo nga Trinity. Di man ta mo tuo nga naiusa diha nga dili Ginoo, tao lang si Kristo. Di wa man ta na. Isa ta diha sa pagtuo nga ang Ginoo usa. Unya ang Biblia, kita nagtuo man gyud nga ang Biblia final authority, wa magitay laing pulo nga gisaligan. Bible ra man gyud ang moistorya og mohimong judge og mohimong giya nato sa pagkinabuhi sa iglesia. Usa ta diha no essential na og kining salvation. Di ba usa ba ta salvation? Ang Baptist by faith pinaagi sa grasya og pagtuo nato. Grasya sa Ginoo and by faith alone maoy basis sa salvation. Isa man ta diha. So kanang tulo di na pwede i-negotiate, di na pwede i-compromise. Essential man na. Mo nang focus ta diha. Usa ta diha dili sa mga non-essentials. Mo nang ginaingon nga in essentials unity, in non-essentials diversity, in all things love, no, charity, pinagi sa gugma. Mo nang diha makita nato nga mag-usa kita sa mga evangelism, church planting og mga
pagpadayag ngadto sa katilingban sa atong pagtuo, dili sa mga non-essentials, no. Non-essentials dili nato dapat awayan. Di ba karon na nay mga Baptist nga mag-speaking in tongues? Bahala mo diha. Dili ta mo dwell diha. Basta respect our differences, pero dili man na siya major. Nay uban dress code ta magdiferensya. Minor man na. So focus ta sa essential nga di nato pwede i-negotiate. Mo na focus sa essential, diha ta makaangkon og unity. United ta in diversity. Bisan lang lain tagbiyo sa mga non-essential nga dili kayo importante, kay dili siya dako kaayo sa atong pagkinabuhi Kristohanon. Ang salvation, ang pagtuo sa Ginoo ug ang Biblia mo na essential. Our diversity should not divide us, but will strengthen us. Ang atong pagbahin-bahin, paglahi-lahi, dili na makadivide sa tuwa, kundi maka-strengthen na as our witness to the world. Nga makita sa katawhan karon, lain lain odog pangalan nga Baptist, but we are united. We are one. Paila na sa katawhan. And also, set aside personal preferences. Mao ni importante kaayo sa atong pagkinabuhi. Labi na magtigom na lain-lain og mga views diha ta sa common ground. Unya andam ta mo sakripisyo sa atong mga gusto. Parehaaning karon daghan na may gitawag nga baptikostal. Naapoy katong himnal lang gihapon nagpabilin. So kung mag-abot ng duha sa usa ka tigom, kinahanglan nga diha ta sa tunga-tunga, dili kay kay ako maning simbahan, ala praise and worship ta. Kamo diha kansawan tong dili magdili. Mao gani sa tuaro na ay himnal, na ay mga dasig nga kanta. Kay gitunga-tunga nato, kay dili ta mahimong kuan diha. I-set aside ang ato mga preferences. Si Pablo ingana man, pwede unta mukaon og meat sacrifice to idol, pwede naman na, pero dili ang gyud si Pablo kay basig mapandol lang uban for the sake of relationship. Mao na, set aside preferences. Nay mga panahon gyud nga i-consider nato para ra gyud andam ta mo sakripisyo. Kami gani di man mihilig og drum, pero na ay drum, no? Okay kaayo ka gihapon. So ingana ang atong buhaton, set aside personal preferences for the sake of unity. Kay diha ta managiusa. And lastly, katapusan, point people to Christ. Sa atong pagkinabuhi nga do what is right is to point people to Christ. Atog yung tuyo ng tibok kalibutan, atog yung madala sa tiilan sa Ginoo. Munang unsaon nato pinaagi gyud sa pagkinabuhi like Christ. No pagkinabuhi susama kang Ginoong Hesukristo. We are the light of the world. Ingon diha sa Matthew 5:14-16, naagid sa tuwa ang kinabuhi makita. Action, dili sulti, makita gyud nga kita followers ni Jesus Christ. Pinaagi sa tong aksyon. Kinsay mga example ani sa Bible nga dilib ang ilang kinabuhi gayud na himong panalangin sa gobyerno? Si Daniel, di ba? Si Daniel, grabing promosyon bisag dili siya Hudiyo. Si Joseph, grabe pud ang pag-promote sa iyaha bisag naa siya sa gobyerno nga pirti kaayo kalaban sa mga Hudiyo. Pirti ka dili godly. Nagkinabuhi siya in godly life in ungodly environment. Mo na example nato nga ang atog yung kinabuhi mahimong dayag gyud sa katawhan nga mahimo gitang asin og suga, mahimong makakiila sila kang Ginoong Hesukristo. And also by loving like Christ. Sa atong pagkinabuhi as Baptist, dili sa Baptist makaila ang Ginoo. Dili sa atong doktrina pod ug unsa ta ka bright kaayo sa theology, kundi ingon diha sa John 13:34-35, a new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, all men will know that you are my disciples if you love one another. By this, by love, ang tanan tao makaila nga kamo gyud akong mga tinun-an, kamo akong mga sumusunod, kamo mga Kristohanon kung kamo maghinig og maay. Love gyud ang pinaka number 1 nga timailhan, dili ang atong kaalam, dili ang atong rules and regulation diha sa church, kundi ang love gyud mag-prevail sa tanan. Diha makita pinaagi sa paghigugma nato pareha kang Ginoong Hesukristo, makita ginato ang iyang gugma nga wala gyud kondisyon. He loved others and he loved the lost. Morning takna usa ka dakong hagit kanato. We are called to be accountable. Accountable ta nga mahimong mapadayag sa katawhan ang atong panagiusa. Accountable ta sa katilingban sa pagkinabuhi gayud nga makita gyud si Kristo aron daghan pa unyay mga kalag nga madala sa iyang tiilan. So let us commit prayerfully considering how we can positively influence our communities and our nation. May our political involvement be marked by wisdom, compassion, and faith in the Lord Jesus Christ. Talay ko ng Ginoo.